Sa gitna ng problema sa supply ng kuryente sa bansa, nakikipag-ugnayan na ngayon sa ilang ahensya ng pamahalaan ang Department of Energy upang masolusyonan agad ang problema. Umaasa rin ang ahensya na magpabalik operasyon na ang ilang power plants sa darating na weekend. Ang sentro ng balita mula kay Soo Jin Kim. May 2023 nang huling ilagay sa red alert ang status ng supply ng enerhiya sa Luzon grid. Ngunit ngayong linggo lang, ilang beses nang nagpatupad ng yellow at red alerts hindi lang sa Luzon kundi maging sa Visayas grid. Nitong Martes, 19 na power plants ng Luzon grid ang isinailalim sa forced outage, habang 3 ang tumatakbo sa limitadong kapasidad. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na systems operator ay nakapagbigay naman ng agarang notice hinggil dito. And that is commendable since red alerts are issued when regulating reserves fall below 4% of demand. This timely notice enabled in turn the distribution utilities and large consumers to prepare. Paliwanag ng kalihim, ang mga power plant ay direktang naaapektuhan ng pagtaas ng temperatura o extreme high temperatures. Kaya patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DOST Pag-asa para sa extended weather forecast ng heat index at iba pang may kinalaman sa lagay ng panahon. These are among the various steps that we are taking in order to ensure that there will be the least disruption, if any, to our power supply. Bukod dito, nakikipag-usap din ang DOE kasama ang DA para sa posibleng pagsasagawa ng cloud seeding dahil ang 1 degree ng pagbabago sa temperatura ay may 100 megawatts na epekto sa demand. It's not just in the Philippines that thermal plants get affected by high temperatures. This is a phenomenon that has been observed worldwide. But still, as we said, we want to assure the public that the power plants have been reminded and are aware of their duties and obligations. Samantala, balik online na ang mga planta sa Santa Rita at Mariveles. At umaasa si Secretary Lotilla na ngayong weekend ay magbabalik operasyon na din ang ilan pang major power plants. We hope that the other plants remain unaffected and will perform to their optimal levels. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na manguna ang mga kagawaran sa pagtitipid ng enerhiya, ipinanukala ng kalihim ang pagpapatupad ng 4-day workweek. Mainam din umano na bawasan ang paggamit ng mga elevator para makatipid sa konsumo ng kuryente. Ang iba naman, single-unit aircons na ang ginagamit sa halip na centralized na ginagawa umano ngayon sa Malacanang. Kusa na rin kumilos ang ilang mga organisasyon para matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa. Halimbawa na lang ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na nagsagawa ng proactive measures para mag-deload ng kanilang energy consumption. Sa katunayan, mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 9 ng gabi ay gumamit na lamang sila ng generators. Ang pag-deload ng PITX ay nakatulong sa halos 10,000 mga bahay para hindi makaranas ng power interruption ng 5 oras. Ayon naman kay Secretary Lotilla, kinakailangan talaga ang pagtatayo ng karagdagang mga planta ng kuryente para mas matiyak ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa. Pero paghihimok ng ahensya, maaaring tumulong ang publiko sa pamamagitan ng matipid na paggamit ng kuryente lalo tuwing peak hours. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.